Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Carl Velasco. Sa balitang basketball, silipin natin ang mga naging laban sa pagpapatuloy ng 2025-2026 NBA season nitong nakaraang linggo. Sa unang laban ng weekend doubleheader, isang late game comeback win ang nakuha ng Phoenix Suns kontra sa bisitang Minnesota Timberwolves, 114-113. Maagang nahawakan ng Phoenix ang kalamangan sa mga unang yugto ng laban sa tulong ni off-the-bench guard Colin Gillespie matapos ang ilang sunod-sunod na deep balls at mid-range shots. Sa second half naman, unti-unti nang nakadikit ang Timberwolves nang mag-init si superstar guard Anthony Edwards sa labas at loob ng shaded area. Ngunit nang makaalagwa ang Minnesota, unti-unting bumalik sa laro ang Phoenix sa pamamagitan ng ilang crucial baskets at eventual go-ahead shot ni Gillespie para makumpleto nila ang comeback at managdagan ng kartada sa 10 wins and 6 losses. Sunod na makakalaban ng Phoenix ang San Antonio Spurs ngayong araw. Sa ikalawang laban naman ng doubleheader, hindi umubra ang Houston Rockets sa Denver Nuggets 112-109. Sa first quarter pa lang, nag-alak Kobe and Shaq na ang Nuggets duo na sina Jamal Murray at Nikola Jokic nang gumawa ito ng pinagsamang 60 points, 19 assists, 12 rebounds, 3 steals at 1 block. Sa panig naman ng Houston, humalilibo na ang role players na sina Reed Shepherd at Amen Thompson matapos ang tahimik na gabi ni superstar forward Kevin Durant at Alperen Sengun. Ngunit sa huli, nakuha pa rin ng Denver ang panalo nang hindi napigilan ng Houston ang opensa nito sa crucial minutes ng laban. Dahil sa panalo, umangat na ang kartada ng Denver sa 12 wins and 3 losses, kung saan nanatili ito sa second seed ng Western Conference, kasunod ng defending champions na Oklahoma City Thunder. Sa balitang basketball pa rin, inanunsyo na ni Los Angeles Clippers point guard Chris Paul ang kanyang retirement matapos ang 21 taong paglalaro sa National Basketball Association o NBA. Yan ang opisyal na desisyon ng veteranong floor general, kung saan isang social media post na may caption "Grateful for this last one" ang ibinahagi nito na nangangahulugang huling playing year na nito sa liga. Matatanda ang pumirma ng 1-year deal ang tubong North Carolina para maglaro muli sa Clippers kasama ang dati nitong teammate na si James Harden. Samantala, kasalukuyang nagtatala si Paul ng 2.5 points at 3.3 assists para sa kanyang limitadong role sa Los Angeles na dahilan na rin ng sabot-saring injury. Gumawa ng pangalan ng 6-foot guard matapos itong pangunahan ang New Orleans Pelicans nang madraft ito bilang 5th overall pick noong 2005 NBA draft at mapasama sa 7 All-NBA Defensive First Team, 12 All-Star selections at samot-saring records bilang gwardiya. At sa balitang boxing, nagtapat na sa entablado ang YouTube personality at professional boxer na si Jake Paul at heavyweight fighter na si Anthony Joshua para sa kanilang December 19 bout nitong nakaraang linggo. Isang face-off ang naganap sa Miami, Florida para sa Jake vs Joshua event, kung saan nagtagpo ang cruiserweight fighter na si Paul at heavyweight champion na si Joshua. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa fans ang nasabing face-off, kung saan napansin nila ang tila ba ibang body language ng YouTuber at tila ba pagkasindak nito sa British boxer. Magkakaroon ng 8 3-minute rounds ang nasabing laban, kung saan ayon sa mga organizers, isa itong totoong professional fight at hindi lamang exhibition. Matatanda ang kinansila kamakailan ng sanay exhibition match sa pagitan ni Paul at WBA Super Lightweight Champion Gervonta Tank Davis matapos ang isang lawsuit na isinampa sa lightweight champion, kung saan inakusahan nito ng pambubugbog sa dating nobya nito. Samantala, gaganapin ng nasabing laban sa Kaseya Center sa Miami, Florida sa darating na December 19 ngayong taon. Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.